Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon, ay patungkol sa maliit na grupo na binigyan ng mapangahas na misyon ng ministro ng Britanya upang pigilan ang German submarines na pumuputol sa kanilang mga supply. Ang pelikulang ito ay ang United Kingdom at American action war film na ipinalabas 2024 na pinamagatang, The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa karagatan ng Atlantic na kontrolado ng Nazi, isang bangkang pangisda ang inakyat ng German Navy upang magsagawa ng pagsusuri. Walang nakitang kahina-hinala ang Nazi ngunit sa kabila nito balak pa ring sunugin ng Navy Captain ang barko ng nagpakilalang mga mangingisda. Pero may kasama pala ito sa loob at nagsimulang magpaputok kung saan napatay nila ang lahat ng Navy na umakyat. Ang barkong pandigma sa katabi nakita ang pagkamatay ng kapitan at ang mga kasamahan. Pinunterya ng Nazi ang bangka pero may isa pa pala silang kasama na sinabutahe ang barkong pandigma dahilan ng paglubog nito. Ilang araw ang nagdaan bago pa mangyari ang lahat. Sa panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig, ang United Kingdom nahihirapan talunin ang German Nazi na balak sakupin ang buong Europa. Ang London palaging nakakaranas ng pambobomba at ang kanilang mga supply ship pinapalubog ng German submarine. Isang lihim na operasyon ang binuo ng Special Operation Executive Head na si Brigadier Goebbels at Ian Fleming kasama ang Prime Minister Churchill na tinatawag na Postmaster. Layo ng operasyon na wasakin ang supply ship ng mga submarine sa Spanish-controlled Fernando Puang Duquesa, sa pamamagitan ng dalawang agent na tagapagmanman na si Marjorie Gonzalez at Mr. Heron ang may-ari ng iligal na bar sa lugar. Napili nila na mamumuno ng operasyon si Major Gus March Phillips upang bumuo ng kanyang ground team para sa pagsira sa supply ship at dalawang tugboat. Pumayag si Gus na gawin ang misyon pero ang mga taong kilala nito ang dapat kasama sa team niya. Nauna sa listahan ay si Henry ang kanyang magiging tagapaglayag, si Freddie expert sa mga pampasabog, sumunod si Anders isang naval officer na magaling sa pana at pakikipaglaban, at ang panghuli ay si Jeffrey magaling sa pagpaplano ngunit ang problema na huli ito ng Nazi matapos siyang ipadala sa Fernando Po para sa isang misyon. Ang kanilang operasyon ay masyadong komplikado dahil hindi ito otorisado ng United Kingdom. Pag nahuli sila ng British Navy siguradong kulungan ang kanilang kakahantungan. Kalaunan, ang dalawang agent na si Marjorie at Heron nakasakay na sa tren kasama ng mga Nazi officers, sinimulan nila ang misyon sa pagpuslit ng suitcase ng Nazi na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Ngunit nang paalis hinarang si Marjorie ng isang opisyal na inaakalang nakita ang ginawa. Gusto lang palang dalhin ang kanyang suitcase bilang pagrespeto sa kababaihan, pero lumapit si Heron upang tulungan si Marjorie at agad ang dalawa ipinadala sa headquarters ang mga nakuha nilang impormasyon na nilalaman ng supply ship, pagkatapos ibinalik ng dalawa ang suitcase sa pagtutulungan na parang walang nangyari. Sa London, sa pagpupulong ng matataas na opisyal pinipilit ang Prime Minister na sumuko na lang sila sa Nazi at tuluyang magpasakop, nagkasundo na ang lahat sa pagsuko sa mga German pero ang Prime Minister gusto pa rin lumaban. Dumating din si Goebbels at Ian Fleming upang i-report ang pag-usad ng kanilang operasyon, ngunit pag nalaman ang kanilang plano maaaring matanggal ang Prime Minister sa kanyang posisyon. Sa ngayon ang team dumating na sa Canary Island kung saan nakabilanggo si Jeffrey, plano nilang magsagawa ng rescue operation para sa planner ng kanilang misyon. Ang isla ay puno ng sundalong Nazi na nakabantay sa paligid. Nakita ang tatlong nagmanman buti na lang na iligtas ang mga ito ng kasamahan na si Anders sa kanyang galing sa pagpana. Agarang pinasok ng team ang campus sa pangunguna ni Anders sa pagpatay sa mga bantay ng tahimik. Pagpasok naghiwa-hiwalay ang grupo saka tinapos ang mga nakitang Nazi sa mga napasok na gusali. Isang officer ang nakita ang kanilang kasamahan pero ayaw itong paniwalaan. Nakarinig na lang ang mga sundalo ng malakas na pagsabog at nang magsilabasan pinaulanan ang mga ito ni Freddie gamit ang machine gun. Napatay ang lahat ng Nazi habang pinasok ni Anders ang kulungan kung saan tinorture si Jeffrey. Nang mailigtas agad itong pinakawalan at ngayon buo na ang grupo para sa Operation Postmaster. Samantala, sa Fernando Po dumating na ang dalawang agent para sa pagmanman. Ang pangunahing misyon ni Marjorie ay makuha ang loob ng Nazi commander na si Heinrich na sadista at walang awa na namumuno sa naval operation. Nakipagkita ang dalawa sa Nazi commander kung saan may koneksyon na si Heron dahil siya ang nagbebenta ng kanilang ginto. Ang plano ay magpanggap si Marjorie na bumibili ng ginto upang kunin ang tiwala ng German para sa kanilang negosasyon na kalaunan ay unti-unti na nitong napapaniwala.
Pag-alis nakita ng dalawa ang kawalang-awang pagpapahirap ng Nazi sa mga Jews, nakaramdam ng galit si Marjorie at kailangan nitong mag-ingat. May pinaplano namang party si Heron sa kanyang club na costume party para sa mga officer at nakabukod din para sa mga sundalo upang mabigyan daan ang kanilang team sa daungan. Habang nasa paglalakbay ang team, pinaplano na ni Jeffrey ang pinakamaganda niyang strategy para hindi sila makita. Pinili nito ang pinakamalayong ruta upang iwasan ang mga German submarine at ang warship ng British. Sa bar ni Heron, isang Nazi captain ang nagwawala na gusto pang uminom. Tamang-tama naman ang pagdating ng agent na alam na kung paano ito pakalmahin. Nakakuha siya ng impormasyon na aalis ng mas maaga ang supply ship mula sa daungan. Lumapit din kay Marjorie ang Nazi commander na nagsimula ng mahulog sa mga patibong niya. Ang totoo, si Marjorie ay isang half-Jews kung saan pinapatay ng mga Nazi ang kanilang lahi, pero pinaglaruan niya si Heinrich upang tuluyang makuha ang loob at inanyayahan sa magaganap na party. Ang dalawang agent agarang nagpadala ng mensahe sa pagbabago ng plano na mas maaga ng 3 araw aalis ang supply ship, ngunit may ibang nakaalam ng impormasyon bago ibinigay kay Ian Fleming. Gayunpaman, ang team natanggap ang impormasyon subalit nalaman na ngayon ng pamunuan ang planong operasyon. Dahil sa pagbabago napilitan ng team na dumaan sa mas malapit na ruta, ngunit mapanganib ito mahuli ng Nazi o di kaya British warship, habang ang London ay patuloy na binubomba ng Nazi. Umaasa ang Prime Minister sa grupo dahil sila na lang ang kanilang huling pag-asa. 2 araw bago marating ang Fernando Po, nakasalubong ng team ang British warship na kanilang kinakatakutan dahil hindi autorisado ang kanilang misyon, subalit may na-detect na German submarine ang British warship kaya napakawala ng grupo sa di inaasahang pagkakataon. Pinuntahan naman ng dalawa ang Prince ng Fernando Po na si Cambili bilang parte ng kanilang plano. Pampalubag loob, binigyan nito ng 2 ng alak para sa kanilang sadya na agaran nitong tinanggap. Nakumbinsi nila si Cab-Ili na tumulong sa kanilang plano dahil ayaw niya rin sa mga Nazi ngunit nangangamba rin ito sa kanyang kaligtasan. Ipinakita ni Marjorie ang husay niya sa paggamit ng baril kahit anong uri ng armas na ikinagulat ng Prince ng Fernando Po. Dahil parte ng ngayon ng team ang pangkat ni Cambili, nagkita ang mga ito sa gitna ng dagat sakay sa tugboat kasama si Heron upang ipakilala ang Prince sa kanila. Madali itong nakasundo ni Gus dahil natatandaan niya si Cambili bilang sikat noon na manlalaro ng cricket. Pinaalam nila ang plano na pagpapalubog sa supply ship kasama ang 2 tugboat. Ang problema, kulang sila sa tao para magawa yun sa dami ng sundalo sa daungan, at balak maghanap ng karagdagan para sa kanilang grupo. Inilabas ng Prince ang mga kasamahan na higit pa sa kanilang inaasahan. May dala na ring malalakas na armas ang grupo na talagang pinaghandaan dahil alam ng Prince na hindi basta-basta ang kanilang kakaharapin. Naghanda na ang lahat sa gagawing pagsalakay. Kumilos na rin si Heron sa kanyang parte na planong pagpapasabog sa kuryente ng lugar. Pero nahuli ito ng sundalong Nazi sa binabalak, gayunpaman napatay niya ang 3 sundalo bago pa makapagsumbong. Sa opisina ng Nazi commander dumalaw si Marjorie upang kumbinsihin si Heinrich na sumama sa costume party. Pumayag rin ang opisyal sa kasunduan na sasama sa kanyang inihanda. Kinagabihan, nakaabang na ang grupo para sa plano habang patungo na rin ang lahat ng mga sundalo at opisyal sa gaganaping party na inihanda ni Heron para sa kanila. Doon may nalaman si Marjorie mula sa kapitan ng supply ship na mas pinatibay ni Heinrich ang kanyang barko na ngayon ay hindi na kayang palubugin ng kahit ano. Nagmadaling umalis si Marjorie upang ipaalam ang sitwasyon na kailangan nilang itigil ang misyon dahil hindi sila magtatagumpay. Agad umalis si Heron para mag-report. Sumabog na rin ang bomba na inilagay niya sa kontrol ng kuryente dahilan nang nawala ng ilaw ang lahat bukod sa kaganapan sa party. Nagbigay ito ng signal sa team at pinaalam na hindi kayang palubugin ng bomba ang supply ship, maging sa command center nalaman ang sitwasyon, ngunit pinapatigil ng admiral ang operasyon matapos magsumbong ang traidor, pero hindi nakinig si Gus at nagpanggap na naputol ang tawag. Ang Prime Minister posibleng matanggal sa posisyon dahil sa pagbuo ng sekretong operasyon. Nawawala na sila ng pag-asa na may salba ang bansa habang hindi rin alam ng team kung paano pa ituloy ang pagpapasabog sa supply ship kung hindi rin naman ito mapapalubog. Naisip ni Jeffrey na nakawin na lang ang barko kasama ng 2 tugboat na ginagamit para sa mga submarine, hindi man nila ito mapapalubog. Ang balak niya hatakin ang barko sa international waters upang susurrender sa British Navy na maglalagay sa kanila sa alanganin, pero sumang-ayon ang lahat. Sa party ipinakita ni Marjorie ang kanyang talento sa pag-awit para mapahaba ang oras. Sinimula na rin ng grupo ang kanilang plano sa pagpasok sa daungan at isa-isang pinatay ang mga Nazi.
Nilagyan ng mga ito ng pampasabog ang mga submarine habang nagpanggap naman si Gus na opisyal upang madaling makakilos. Ngunit may napansin ng German commander na may binanggit si Marjorie sa salitang Jews na ipinagtataka nito. Pinuntahan na rin ng iba ang barko na kailangan nilang makuha upang maisakatuparan ang misyon. Natapos ng kumanta ang agent, ngunit hindi niya alam na nasa panganib na ang kanyang buhay nang nalaman ng commander ang tunay niyang pagkatao. Sa supply ship nakaharap ng grupo ang napakadaming crew ng barko, kinandado naman ni Heron ang mga sundalo sa isinagawang party habang matindi nilang nakasagupa ang mga crew ng Doc Hessa. Ang ilan sa kasamahan pinuntahan ang tugboat na kasama sa kanilang planong nakawin, matinding labanan ang nangyayari sa loob ng barko. Dumating pang mga kalaban na kanilang nakaharap pero nagawa nila itong mapatay habang si Anders naiipit na rin pero talagang siya ang tinatawag na one-man team kung saan nagawa niyang durugin ang mga Nazi mag-isa. Sa ngayon nahawak na nila lahat ang mga barko na kailangang makuha, na hindi akalain ni Jeffrey na magawa ang kanyang plano, pagputol ng ankle gamit ang pampasabog na rinig ito ng mga sundalo na kanilang ikinaalarma pero hindi sila makalabas. Nagsisimula na silang kumilos at hinanap ni Gus si Marjorie para sa pagtakas, si Heron na ang bahala at susunod na lang sila ngunit sa mga oras na yun kasama ng Nazi commander ang agent sa inihanda nitong party para sa kanya bilang isang Jews. Pero maagang sumabog ang bomba na kanilang inilagay sa imbakan ng langis dahilan ng nalaman ng mga Germans ang pagsalakay sa daungan, nahihirapan din ang mga pirata na mahatak ang supply ship dahil sa bigat nito. Ang mga sundalong nakakulong ay nakalabas na ngayon, patungo na ang mga ito sa daungan kung saan hindi pa nakaalis ang grupo dahil hirap silang makuha ang barko. Doon nagsimula ang bakbakan kung saan naiipit sila sa napakaraming kalaban. Buti na lang kahit papaano may pampasabog ang mga pirata ngunit masyado pa rin itong marami. Di nagtagal unti-unti na silang nakakalayo sa daungan, hindi na sila abot kaya tumigil na ang mga pagpapaputok ng mga Nazi upang balak silang habulin gamit ang submarine, pero may bomba na itinanim ang grupo na agarang sumabog bago pa makaalis. Hindi malaman ng Nazi commander kung ano ang nangyayari at isinisisi kay Marjorie ang lahat, dahil alam niyang kasabwat ang Jews sa pagsalakay sa harbor, pero may itinatagong baril si Marjorie kung saan napatay niya ang Nazi at dumating din si Heron upang tulungan ang partner na makatakas. Sa barko, hinihintay pa ni Gus ang pagdating ng dalawang agent para sama-samang aalis. Ngunit nangangamba ang prince pag hindi aalis ngayon mawawalan sila ng contact sa iba. Humingi pa ng kaunting oras si Gus na maghintay pa hanggang sa may paparating na patrol boat at doon nakasakay ang dalawa. Matapos ang matagumpay na pagnanakaw, kinontak ng team ang British warship para sa kanilang regalo kung saan nagtagumpay ang Prime Minister sa binuong operasyon, ibinigay ng grupo ang supply ship sa Navy ngunit sa kabila nito hinuli ang lahat dahil sa hindi otorisadong misyon at kakaharapin nila ang kaso sa tribunal habang ang mga kasamahang pirata pinakawalan. Isang buwan ang lumipas matapos makulong ang team, dumating ang Prime Minister upang tulungan silang makalaya at isinama sa kanyang organisasyon na tinatawag na the Ministry of Ungentlemanly Warfare. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo, i-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli, paalam!